If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong bumabate at nagsasabing ang pagpapala ng dakilang may kapal ang sana ay sumasa atin habang pinapanood po ninyo ang broadcast na ito. Saang parte man kayo ng mundo, anong oras, anong araw man nyo panoorin, ang aking pong kahilingan ay nawa ang pagpapala ng dakilang may kapal ang sumasa atin at higit sa lahat, makita po sana natin ang kahalagahan ng broadcast na ito. Nasa serye pa rin po tayo that A Love That Won't Let Go at nasa part 9 na po tayo dito sa ating Making the Invisible Visible. At ito nga po ay may kinalaman sa salitang Easter or ito yung Resurrection Sunday na kung tawagin sa buong Christendom. At sa Resurrection Sunday nito, nako, ang dami pong mga magkakasalungat na mga paniniwala. Conflicting views about the dates. Alam nyo ba na ang date dapat nito? Kaya nagbabago-bago siya mula sa Marso hanggang Abril. 15 ng Abril niya, nagbabago-bago. Kasi nga, ang pinagbatayan ay yung, hindi sa kalendaryo, kundi yung lunar. Dapat siya ay 3 full moon after ng December 25. Kaya nga, ang December 25, hindi nagbabago, pero ito siya ang nagbabago. At yung kaparaanan ng celebrations. Nako, sa celebrations dito, mula doon sa simple hanggang sa napakahaba, elaborate yung tawagin. And then even the terminologies, mga termino na alam mo kagad-agad kung saan ang leaning nito. Ito ba ay Catholicism, Roman Catholicism, or Orthodox, o ito ba ay Protestant, galing sa kanilang mga terminolohiya. So, when we look at this, yung Easter na nga lang na pinagtatalunan talaga, yung iba nasanay talaga na sabihin, ay, alam niyo ba na ang Easter ay galing sa salitang Ishtar, na ang ibig sabihin niya ay Queen of Heaven, na ito yung mother of fertility or fertility gods, na ito yung asawa ni Baal, which is also the goddess of the god of fertility, si Baal o si Bel. Ang isa naman, ang Easter term ay galing naman doon sa Paschal, na kagaya ng Paschal Lamb ng Passover, dahil ito ay hango naman doon sa mga Hudyo. Ang iba doon sa Latin term na albis or alba, which means yung bukang liwayway, dawn, na sinasabing ito ay pananambahan o ito ay selebrasyon o ito ay ginagawa early dawn. So, ano mang mga background, okay? Hindi na po dadako doon ng inyong lingkod upang isa-isahin at pag-usapan. Practices, nako, ang daming practices. Even sa ngayon, iba ang practices ng mga Ilocano sa Bisaya, sa Tagalog, ano? So, yung practice na pag-vigil or yung paglalamay or yung pag-i-stay na napagdesisyonan na ang vigil should start by 10 p.m. noong 1955. By the hanapin nyo na lang mga background sa mga to, okay? Or yung tinatawag nilang sunrise service. Alam niyo ba na hindi ito galing sa Roman Catholics, kundi galing sa Protestants ito ng North America, yung pagsalubong, tinatawag nating Sabat, or di kaya sa Binisaya ba, sugat, sa Ilocano, Sabat, ibig sabihin salubong sa Tagalog. Kanya-kanya yan, pero pinagpipilitan noong una is, it is being practiced ng mga Roman Catholics, kaya nga may lambong muna yung imahe, and then sasalubong yan, and then matatanggal na yung nakabalot sa kanya na black na cloth or linen. And then sa ibang mga bansa at sa ibang mga dako naman, may iba't iba silang mga practices dito sa tinatawag nating Passion Week, or dito sa Holy Week, or dito sa tinatawag natin na Lenten season, na
talagang distinct and cultural. May mga gawain ng mga North Americans, yung mga Latino, iba din ang kultura nila. Iba din ang kultura ng mga Europeans. At yung mga Pinoy lalo't higit ay kaiba din, na magugulat ang iba, no? Yung pabasa na meron tayo, na unti-unti na nawawalan dito sa atin, okay? Yung pabasa na dati-rati talagang halos lahat ay mayroong pabasa, pero sa ngayon, hindi na gaano, no? Yung sinakulo din na dati-rate ay nakikita natin dahil nga hindi pa uso noon yung DVDs and wala pang YouTube at wala pang Netflix at wala pang mga napapanood. So, lagi itong dinarayo sa mga plaza, public plaza, dahil yun lang ang libangan din ganitong mga tinatawag nating Semana Santa. Yung Stations of the Cross, distinctly, na makikita natin na, hey, dati-rati, may mga may mga istasyon talaga, no? Dito yung unang mystery, the other mystery, na nawawala na rin. Dahil nga sa dami ng mga pagbabago. So, practices. Ito ang talagang dinadayo naman sa mga Pilipino, yung penitensya. Lalo't higit dito sa may bandang Pampanga. And hindi gaano sa ibang mga places, pero ito talaga siya is known dito sa Pampanga. Nitong nakalipas, nakita natin sa mga YouTube posting, ano, yung mga nagpipinitensya kung paano pinapalo sila na naninipa na yung pumapangga, nagpapanggap na Jesus na may daladalang krus, kasi nga medyo malakas na yata ang pagkakapalo sa kanya at parang may galit na nga yata yung mga pagkakapalo sa kanya, kaya nanghahabol na siya at naninipa na rin. And I think there are some expletives talagang nagmumura na kung makikita mo yung kanyang mga labi. At sabihin na lang natin, itong mga practices na to, without disrespecting them, na distinct and cultural. So, higit sa lahat, yung pagpapapako. Natatawa tayo kasi may mga nalalaglag talaga nung ilagay, ano, nung itayo yung cross, laglag yung ilan sa kanila, kumapit pa nga sa panali eh. So, these are cultural practices na ewan ko kung nagiging commercialized na rin ba, dahil kumikita yung nag-Facebook dito, kumikita yung nagpo-post dito, kumikita din yung lokal, kasi nga nagiging tourist attraction na tong mga ginagawa pagka Semana Santa. But be that as it may, pinagtatalunan pa rin ng iba. Anong kinalaman ng Easter Bunny? Di ba? Sasabihin nila, hindi naman nanggagaling ang bunny, hindi nangingitlog, kasi ang bunny nga is known na mabilis dumami. Pero nangyari po ito, nangganap, or ang pinanggalingan po nito ay European practice noong 17th or 18th century. Yung iba nga, hindi bunny, hindi rabbit ang ginamit. Sa Westphalia, fox. Wala naman tayong fox sa Pilipinas. Sa Switzerland, yung cuckoo, yung sa mga Ilocano, mga Bisaya, chakok. Tawag natin. Yung cuckoo bird. So, kanya-kanya talagang practices yan at kanya-kanya talagang mga backgrounds. So, ano naman yung Easter eggs? Kaya nga may Easter egg hunt na tinatawag. Ang iba, ang meaning nila is that new life emerging from the egg. Na may dalawang paraan para magkaroon ng buhay. One is yung hintayin mo from within, no? Hintayin mo. And then mag-crack open ang egg at doon nga lalabas yung sisiw. So, yan daw ang inilalarawan ng Easter eggs. Bakit ito kinukulayan, pinipinturahan ng pula? Upang maalala daw yung dugo ng Panginoong Jesus na ipinagkaloob niya dahil sa kanyang kamatayan, na siyang tumubos sa mga kasalanan ng mga tao. Iba naman ang paniniwala ng ilan dito.
Sa ngayon, hindi na lang red ang kulay, ano? Sa Pilipinas lang ang araw-araw na may Easter egg na red kasi yung itlog na maalat. Ang itlog na maalat nga, hindi na nga pula ngayon eh. Nagbabago na nga rin ng kulay. Pero nakakita tayo yung mga hunt for Easter eggs. Iba't ibang kulay na rin talaga. May kakanya-kanyang disenyo pa talaga itong mga ganito. Nababago. Kasi it's just tradition or practices. Okay. Sa mga nagpipilit na ito ay may kinalaman kay Ishtar, dun sa goddess of fertility, kasi nga si Ishtar ay, kung makita niyo yung kanyang image, ay para siyang si Diana na yung kanyang katawan punong-puno siya ng kanyang dibdib or punong-puno siya ng kanyang breasts. So, sinasabi nila na it is in honor of Ishtar. At ang nangyayari nga is that pagsapit ng ganito is yung kanyang mga priests, sinasacrifice nila and they impregnate virgins on this day, na tamang-tama daw yan doon sa susunod na Ishtar, kung saan ang mga bata na 3 months old pa lang, kasi from this day forward, 9 months na ipagbubuntis, papanganak. So 3 months old pa lang, yun daw ang i-offer nila as a burnt offering. At may nakita nga naman tayo mga burnt offerings din na mga baby sa Old Testament, ano, na nagawain talaga ng mga nananambahan kay Baal pure. So kaya nga daw kulay red ito dahil ito daw yung nagpapakita na yung blood of the innocent children being sacrificed. Kaya nakikita natin yan sa mga banga na nadidig ng mga archaeologists. Be that as it may na naman. Itong practices and traditions na to, itong mga rites, itong mga ginagawa ng bawat isa, ng bawat mananampalataya o hindi mananampalataya, or bawat nagsiselebrate ng Easter or ng Resurrection Sunday. Be that as it may. Ang iba ay in tune so much with the rituals that they forgot the message. They get caught with the celebration. Ano ba to? Easter, yes. And then, nakakalimutan nila yung reason for the celebration. Ang iba, they get caught with the controversies. Kailan ba talaga ito? Dapat ba talaga ito? And then, forget all about the message. Nakalimutan na. Kaya, kagaya na nakasanayan, mga kapatid, either that be Christmas, either that be Halloween, or that be ano pa mang mga bagay-bagay na pag-uusapan na may termino na hindi man tanggap, pero alam ng buong mundo, ang nais po ng making the invisible visible, nais po ng inyong lingkod, is just, let's get back to the Word. Let's get back to what the Bible says. Ano bang nilalaman sa Biblia nito? Forgetting all about terminologies, forgetting all about yung mga rituals na ginagawa. Ano ba sinasabi nito? Bagamat mag-infuse tayo ng ibang mga pagkakaalam, pagkakakilala, or ibang mga bagay-bagay na magbibigay sa atin ng kaunting hints somewhere here and there, then pinakamaigi o pinakamainam siguro ay balikan natin ano ba ang nasusulat. Alam nyo ba na aside from baptism, yung Lord's Supper, at saka yung Passion Week, ang resurrection ay isa sa mga 4 na mga events na binanggit ng 4 na gospel writers. Yung tinatawag nating synoptic gospels, or with the same or from different angles na titingnan natin, na isinalarawan nila ang resurrection batay sa kanilang audiences o sa kanilang mga readers, or batay sa tema ng isinusulat nila. Si Matthew nagsulat para sa mga Hudyo, si Lucas nagsulat
para sa mga Hentil na kagaya natin. And then si Juan nagsulat dahil sa kanyang perspective, sa kanyang pagiging logical, reasonal. And then si Matthew o si Marcos nagsulat para sa kanyang specific audience. So ano nga ba ang nilalaman nito? Kung niyo po mamarapatin, gamitin ko muna ang Lucas, kabanatang 24. At sa Lucas 24, ito nga ang nilalaman 1 hanggang 12. But on the first day of the week at early dawn, they went to the tomb, taking the spices they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb. But when they went in, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel. And as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, but has risen. Remember how he told you while he was still in Galilee, that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise." And they remembered his words. And returning from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the rest. Now it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told these things to the apostles. But these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them. But Peter rose and ran to the tomb. Stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves, and he went home marveling at what had happened. May the Lord God bless the reading that is from Luke 24, verses 1 to 12, ESV. Nakakatuwa. Kung ang nasusulat, ang pag-uusapan natin, napaka-plain, napaka-simple na kwento. Plain and simple narrative. Kailan nangyari? Ano ang nangyari? Ano ang mga pangyayari after that? It was early Sunday morning, just after Sabbath. It was early Sunday morning, bago magbukang liwayway o bago pumutok yung unang ray of the sun. At itong mga kababaihan, kagaya ng nakasanayan sa kanilang kultura, pumunta doon sa pinaglibingan kay Jesus. Kultura. Maglagay ng spices. Maglagay ng mga pabango. Okay? Ang unang-una, dapat nating malaman ayon kay Matthew that the tomb was sealed at may malaking bato na ipinantakip doon na hindi kakayanin ng mga kababaihan talaga ito. Pero pagdating nila doon, the stone is rolled away. The seal was broken. Wala na rin yung mga guards. Kaya makikita natin sa Matthew, sinasabi ang mga guard nagsinungaling. Dahil nung sinabi sa kanila o sinabi nila doon sa chief priests, isa lang, and then doon sa mga leaders, ay sinabi nila na, oy, sabihin nyo na lang, magsinungaling kayo. Sabihin nyo na ninakaw ng kanyang mga alagad upang sabihin na muli siyang nabuhay. So, yun na. Tumakbo na kagad-agad yung false news, yung fake news na sinasabing ninakaw ng mga alagad yung katawan ng Panginoong Jesus. Pero, andi dito yung narrative ni Lucas na makikita natin mamaya. So, pagtingin ng mga kababaihan na to, na pumunta doon sa libingan, the tomb was empty. Or the tomb is empty. Nakita nila yung pinambalot sa katawan. Nakita nila yung linen cloth na inilagay sa mukha niya. And, alas, may nag-appear na dalawang lalaki na men in white na talaga namang nakakasilaw sa puti ang kanilang mga kasuotan. At natural para sa mga kababaihan na maalarma at matakot. Ang iba nga nagtanong pa na sinasabing, saan nyo siya dinala? Sa ibang mga narrative, nagtanong si Mary na sinasabing, hindi ko siya makita. Saan nyo siya dinala? Kaya dito, sa narrative ni Lucas, sinasabi niyang, they bowed down. Alam nila kung sino to. Bagamat di sinasabing they were angels, they bowed down and they inquired.
Kahit takot na itong mga kababaihan na to, nakayan pa rin lang magtanong na sinasabing, Lord, hinahanap namin ang Panginoong Jesus. Subalit wala. And then the unexpected proclamation na sinasabing, He is not here. He is risen. Alam niyo yon? Yung hindi mo ini-expect na sasabihin, wala siya dito, okay, tanggap ko yon, wala nga siya dyan, hindi ko nga makita yung kanyang labi, hindi ko nga makita yung kanyang katawan. Pero yung sabing, He is risen. Siguro pa ulit-ulit, no, He is not here. He is risen. And then, yung question, why seek the living from the dead? Wala siya dito. Muli siyang nabuhay, kaya huwag mong hanapin ang buhay sa mga patay. Basically, talagang diretsahang sinabi sa kanila na wala siya dito kasi muli siyang nabuhay. At sa ibang mga narrative, sa ibang mga gospel, sinasabing pinangalanan niya, Mary. Sino ba hinahanap mo? Kay John. Pero sapat na muna sa atin sa narrative ni Lucas ay sinasabing wala siya dito sapagkat siya'y muling nabuhay. And then, ang nakakatuwa with Luke is that in-emphasize yung salitang remember. Alalahanin ninyo. Alalahanin niyo na nung siya ay nasa Galilea pa, sinabi na niya sa inyo, itinuro niya sa inyo, isiniwalat na niya sa inyo na ang anak ng tao ay kailangang ma-deliver sa mga masasama at siya ay ipapako sa krus at siya ay mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. And they remember. It was Friday. Preparation kasi yun ng tinatawag nilang Sabbath. So it must be Friday. Ang sabi ng iba, last stress. So sige, Friday. Then, kabuuan ng Sabado. And then, this is bukang liwayway, Sunday. 3 days. Kaya sabi niya, 3 days, on the 3rd day, He will rise again. And He has risen. And they remembered His words. Easy. Napakadali. They remembered His words. Hindi na nila kailangan mag-argue pa kung ang argumentation ay nakabatay. Kaya nga, ang dami nagsasabing hindi siya nabuhay hindi siya nabuhay o hindi siya nag-resurrect ng Sunday. Ano ibig mo sabihin? Nagkamali yung mga narratives sa to. Hindi siya nag-resurrect kasi hindi umabot yun ng 72 hours. Ang isang araw ay 24 hours times 3, 72 hours yon. Kaya kung 3 araw bago siya muling mabuhay, then dapat mag-fall ito ng hindi linggo. Kasi kung tutuusin, 36 hours pa lang mula nung mamatay siya. They could have insisted that. Sa mga taong nag-i-insist na hindi nabuhay ang Panginoong Jesus sa unang araw ng isang linggo or sa araw pagkatapos ng Sabbath or Sunday, dahil gusto nila 72 hours, then they could have argued during that time. But they believed. Kasi nga alam nila na part of the day taken as a whole. Yung Friday na matay, isang araw, Sabado, buong Sabado, nasa libingan. Ngayon linggo, di 3 araw. Ganun lang kadali para sa kanila isipin ang mga bagay-bagay na to. Ang isang nakakatuwa talaga sa isang patriarchal society or sa isang patriarchal na kultura is this. Ang mga sinaunang mga misyonaryo, tagadala ng good news ng ebanghelyo were women. These were women from the tomb. Hindi lang 1, 2, 4. They were women na unang nakakita sa resurrected Jesus, resurrected Christ, and they were the first ones to proclaim the good news that He is not here, He is risen. That gives us something, assurance, na hindi nga in ang grave, kundi we can be with Him. Kaya kung tingnan nyo maigi, it was
plain and simple narrative. Now it was Mary Magdalene, Joanna, and Mary, the mother of James, and the other women with who told them these things to the apostles. Yun nga lang, ang isipan ng mga apostoles ay an idle tale. Plain women talk. Usapang babae lang yan. And they did not believe them. Bakit? Is it cultural thing? Sabi ko nga doon sa isang patriarchal society or gender bias. Alam mo naman, pagka babae nag-usap, exaggerated. Alam mo naman, exage magkaminsan, sasabihin. And a lot of those things. And it is written even with Dr. Lucas. Sinabi ng Dr. Lucas, hindi sila naniwala sa kanila. Yat ibahin nyo talaga itong ating always on the go, ang impulsive na tinatawag nating Pedro. Not with Peter. Nung marinig niya ang sinabi nito, bagamat may agam-agam siya, bagamat nagdadalawang isip siya, tumakbo siya kagad-agad papunta doon sa libingan. And stooping and looking in, talagang, dahil nga sa butas na yon, talagang sumilip mo na siya, tiningnan mo na siya, nakita niya ang linen cloths by themselves, at nakita niya ang mga bagay-bagay na to. Skeptical siya at first kung totoo ba itong sinasabi ng mga kababaihan na to, or women telltale lang ang sinasabi nila, or ano ba talaga totoong nangyari? Pumasok siya, nakita niya. It was not a forced entry, kagaya ng sinasabi ng ninakaw. Kung ninakaw ito, minadali sana. Subalit, nakita niya ang linen cloth. Ando doon, hindi kalat-kalat. So, hindi talaga ito minadali ang kunin. Nakita niya yung folded, yung sa mukha niya, folded cloth. Na nasa isipan niya, hindi mangyayaring kagagawa nito ng mga magnanakaw. Hindi totoong madalian. Kasi pagka magnanakaw ka talaga, madalian ng kilos. Hindi eh. It was orderly. It was intentional. At may mensahe doon sa tinatawag nilang folded napkin or folded cloth. And umuwi si Pedro marveling at what had happened. Ano ibig sabihin nito? Naintindihan niya. Yung folded napkin, naintindihan niya. Kung gagamitin natin sana dito yung sinasabing Calva Homer, naintindihan niya. Ano mang totoo sa maliliit na bagay, light and heavy. Ano mang totoo sa light things, folded napkin, totoo yan sa heavy things. We'll deal with the folded napkin later. Tuloy natin. Para sa kanila, naintindihan niya anong ibig sabihin ng folded napkin. Yung ginamit sa mukha ng Panginoong Jesus. Na nakasalansan. Sa kanilang kultura, kapag ka ang master kumain, tapos iiwanan niya lang yung napkin as it is, ibig sabihin, tapos ko na to. Nakita niya yan. Doon sa cloth, linen cloth. Ibig sabihin, tapos na ako. Pero nakita niyo yung folded napkin na ito ay inayos, kagaya din ng master, matapos kumain o hindi pa siya habang kumakain, at tatayo siya, i-fold niya yung napkin niya ng maayos, tapos ilalagay niya sa tabi, alam ng mga servants, alam ng mga alagad, alam ng mga alipin, alam ng kung sino man sa kanila, sa kultura nila na nagsasabing, I'm coming back. Huwag mong iligpit yan. Huwag mong kalimutan, huwag mong iimis, huwag mong iimisin yan sapagkat babalik ako. Bakit? Because of that folded napkin. Nakakatawa ito, no? Tuloy natin. Puntan muna natin si Juan para makita natin maigi. So Peter went out with the other disciple noong marinig nila na we have seen him. Sinasabi niya ito nung ibinalita sa kanya. Dalawa sila, si Peter, tsaka yung other disciple is John, the beloved. And they were going toward the tomb. Both of them were running together. Dahil mas mabilis yung mas bata-bata, mas bata si John, the other disciple outran Peter and reached the tomb first. Pero dahil sa kabataan, si John the beloved, kagaya ng sinabi, stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in.
Siguro dahil sa kanyang kabataan, may takot pa ito, no? So sumilip lang siya sa libingan, and then tiningnan niya, mandoon, okay, sige, wala ngang sign of burglary, hindi nga nagmadali kasi nga linen cloths were lying there. Andun talaga yung linen cloth. Itong si Simon naman, hangos na dumating, then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. Iba naman itong si Pedro, dahil gusto nga niya talagang patunayan, totoo ba pinagsasabi ng mga babaeng ito? Dire-diretso, pagtingin niya, ando doon pa rin si Juan sa bungad, hindi pa mapasok. Tingin niya, okay, diretso sa loob. And he saw the linen cloths lying there. At yung face cloth, specific siya, which had been on Jesus' head, was not lying with the linen cloths, kundi folded up in a place by itself. Folded linen cloth. And nung nakita ito ni Pedro, nag-isip siya. Nakita din ito ni Juan kasi paano niyo maisusulat itong folded up in a place by itself kung hindi niya nakita yan. So patunay lang dahil nung isinulat na niya ang mga event na nangyari sa resurrection, sinabi niya, folded up in a place by itself. So, nung nakita niya walang nangyari kay Pedro, nakita niya si Pedro, nag-iisip, anong ibig sabihin nito? Siya na rin pumasok upang mag-imbestiga. Who had reached the first, went in, nakita niya at nanampalataya and believed. What did he saw? Diyan, ano na ba nakita mo? Diyan, ano ba ang mga bagay-bagay na meron na inilalagay mo ngayon dito sa John chapter 20? For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Then the disciples went back to their homes. Noong una, hindi nila maintindihan. Anong nakita ni Juan? Anong naintindihan ni Juan? Anong pinaniwalaan ni Juan? Nakita ni Juan yung cloth. At naalala niya, okay, hindi ito kagagawan na magnanakaw kasi nasa ayos. It is there, lying. At naalala niya, okay, hindi folded, it was there. So naalala niya na sa isang master, tapos na, consummatum est, yung sinasabing it's finished, nagawa nga niya ang kanyang pangako, nagawa nga niya ang kanyang misyon. Kaya it is lying there. Pero yung folded napkin, nakita din niya. At naalala niya, okay, kung ang master, ilalagay niya talaga yung folded napkin, ang ibig sabihin, he's coming back. He's coming back. He understood it and he believed it. Kaya nga, doon sa kanyang concluding chapter 21, makikita ninyo, chapter 20, last na yan sinasabi, Jesus did many other miracles. Na kung isusulat para sa kanya ay, the whole world could not contain it. But these were written that you might believe, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. That believing in Him, you will have life. Yan talagang hindi natin mayaalis. Yan ang nakita niya. Tapos na yung trabaho niya, consummatum est. Tapos, He's coming. And then, uulitin pa niya yan. After ng reinstitution ni Peter, inulit na niya yan uli. That this were written upang ikaw at ako ay manampalataya. It's a love that won't let go. It's a love that ayaw niya na we end yung narrative na ganito. Na mayroong Savior, darating, namatay, wala na. No. Mayroong Savior, dumating, ililigtas ko kayo. And then, kung saan man ako, kasama ko kayo. Namatay, muling nabuhay. At yung pangako niya, na aakyat ako doon, maghahanda ng place para sa inyo. At pagka nakapaghanda siya ng place, babalikan tayo at sasabihin kung saan ako, andun din kayo. That is a love that won't let go. Hindi niya talaga pababayaan na hindi matapos yung kanyang gawain. Na hindi tayo muling manumbalik doon sa fold ng Ama. This is making the invisible visible. You know what?
Sa kabilang parte, hindi natin sineselebrate ito once a year lang. Truth is, kung titingnan ninyo maigi, yung Eucharist o yung Lord's Supper, tingnan nyo ha, sinasabi niya doon, itong nakakalimutan eh. For as often as you eat this bread and drink the cup, nakakalimutan, you proclaim the Lord's death until He comes. Hindi natin pinoproklama lang yung kamatayan ng Panginoong Jesus, kundi pinoproklama din natin yung kanyang pangako na muli siyang babalik at kukunin tayo upang makasama natin siya ng walang hanggan. Kaya tama si Pablo. Kung sa buhay lang na ito, we have hope kay Kristo. At sasabihin, okay, buhay ng Kristiyano masayang tunay na parang wala nang susunod. At hindi na paghahandaan yung life eternal. Then, tama siya. Sa lahat ng tao, tayo dapat ang kaawa-awa. Some of us live as if this is heaven. Some of us live as if dito, buhay Kristiyano dito, okay na. At nakakalimutan na nga yung buhay na walang hanggan na ipinangako niya. Muli, paalala natin, babalik siya. The folded napkin, nagsasabing, tapos na, pero babalik ako. I shall return. Kung ang mensaheng ito ay naging pagpapala, kapatid, huwag mag-atubiling share, huwag mag-atubiling mag-subscribe, at ibahagi natin sa ilan. Papasalamat tayo dahil bukod tanging tayo ang may tagapagligtas na muling nabuhay mula sa mga patay upang ipakilala sa atin na, hey, ang kamatayan ay hindi siya end of everything. I have shown you the way. Then, can't wait para pakita sa inyo na indeed merong buhay na walang hanggan.